Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. At sa episode na to, samahan nyo kami subukan ang Jayco EJ6. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ay full electric. May motor power ito na 275 horsepower at may motor torque naman na 385 Newton meters. Ang driving range nito ay 421 kilometers at ang battery capacity ay 69.77 kWh. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Nagsasawa na ba kayo sa mga usual na itsura ng sasakyan sa kalsada? Gusto nyo yung something na bago naman, something fresh, pero gusto mo syempre usable pa rin daily. Yung matipid, yung matulin, at napaka-porma at high-tech. Eto na yata yan Sa unahan pa lang, di ba? Boxy yung itsura, yung greenhouse, boxy, lahat ng lines, diretso, pati yung ilaw niya, medyo pail siya na baligtad, no? Pero lahat ng lines pa rin, puro diretso. Pati yung bumper niya, pati yung grills na nawawala kasi hindi kailangan ng grills nito dahil nga electric vehicle, mga design sa bumper, boxy din. Pati nga yung fog lights nito, hindi naman boxy pero medyo rectangular kasi medyo pahaba siya ng konti. Sa tech features naman, meron siyang mga sensors para sa ADAS nandun sa ibabaw ng windshield. Meron din tong camera para sa 360-degree camera at saka parking sensors dito sa unahan. Habang ginagamit ko nga to, no, sobrang daming nagtitinginan. Kasi nga, di ba? Tingnan mo naman. Gandang-ganda talaga ako sa kotse na to kahit dito sa sides. Kasi same naman yung boxy design. Pero meron kasi kung mga napansin dito na kakaiba. So, unang-una na dito, two-tone. Black sa ibabaw, white naman dito sa baba. Yung mga fenders niya nakalabas. Tapos meron pang mga matte body moldings na manipis lang pero at least 'di ba nandyan pa rin sila para protection mo sa gasgas. Yung mga pintuan nito nakatago. Dito naman sa B-pillar at saka dun sa pinakalikod, meron siyang parang piano sa piano black finish. Kaiba, 'di ba? Nandito rin sa right side yung bukasan para sa charging. Ang size ng gulong 245/55R19. Meron din tong roof rails, power folding ang side mirrors na may signal lights at camera para sa 360 view. Sa likod, ganun pa rin, boxy yung design pero napakaganda pa rin. Plus, kitang-kita mo dito yung nakalabas na mga fenders dito sa gilid. Meron din ditong parang boxy na design dito sa gitna na nakalagay yung emblem ng Jayco. Sa ibabaw, meron siyang high mount na stop lamps, defogger, wiper. Dito sa gilid, no, kitang-kita mo lalo yung piano sa piano black finish. Ang mga ilaw may design siya, no, pero parang ay yung itsura niya. So LED to lahat, kapareho nung nasa unahan na naka-projector na headlights nga pala. Meron din tong parking sensor sa ilalim at camera para sa 360-degree view. Hindi kalakihan yung size ng EJ6, no? Parang alanganin kasi siya. So i-compare na lang natin sa coaching meron tayo, no? Mas maigsi siya sa expander, pero mas malapad siya at saka mas mataas. Dito sa loob, very useful naman yung cargo space, no? Maluwag. At saka ang maganda dito, no? Malaki kasi yung pintuan. So square na square din siya. Kaya hanggang ibabaw, no, malalagyan mo to. Kunwari, yung maleta mo. So pwede mo siyang ilagay ng patayo. Ang dami ring mga nangyayari dito. Simulan na natin dito sa pintuan. Meron siyang sabitan. Yun, dalawa. Meron siyang net na pwede mong sabitan din. Tapos yung pintuan niya, pwede mo siyang i-lock in place. So, yan, ito-turn mo lang dito sa baba. Sa driver side, meron siyang mababaw na lalagyanan, sabitan, ilaw, at saka power supply. Dito naman sa passenger side, meron siyang compartment sa bandang ibabaw. Tsaka meron din siyang mga sabitan. Kung kailangan mo ng mas maraming space, 60-40 folding naman yung second row seats. Dito naman sa ilalim, meron siyang subwoofer. Nandito na rin yung lalagyanan para sa charger. At saka meron din siyang tire sealant. Social naman dito sa loob kasi ang daming mga premium material. So, soft touch dito sa ibabaw, merong piano black finish na merong ambient lighting, meron din ditong brown na leather sa dashboard, sa mga pintuan, tapos pati upuan, ganun din yung kulay. May mga metallic na accents din, no? Nandito sa aircon vent sa gitna at saka dun sa gilid.
Nakasosyal din dito, syempre yung mga screen kasi yung instrument cluster, buong screen na yan. So maraming information dyan, kompleto naman. At napakalaki ng infotainment screen, 15.6 inches yan. Kompleto rin kasi meron siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay, parehong wireless. Yung mga controls, so nandito na lahat yung aircon nasa bandang baba. May mga controls din dito ng kotse, so kagaya ng lock and unlock. So pipindutin mo lang dito sa screen. Pati yung pagbukas ng cover sa charger. So, pinipindot lang yan dito, tapos bubukas na sa labas. So, kung gusto mong isara, dito na lang din, pipindutin mo, or may button din naman dun sa labas. Leather, pati yung manibela. So, may perforated parts dito sa bandang loob, tapos plain naman yung labas. May mga pindutan din to sa left side para sa instrument cluster, sa right side naman para sa infotainment system. Ang cambio ng sasakyan, nandito na rin sa manibela. So, meron siyang reverse neutral drive. Yung park pipindutin mo lang at saka yung cruise control nandito na rin siya. So pag umaandar ka, i-down mo na lang siya, yun na yung adaptive cruise control. Medyo maninibago ka nito pagka first time mo magamit, kagaya ako nanibago. Pero pag ginagamit mo na siya, parang mas maganda pala kasi hindi mo nahahanapin yung buttons kasi at least nagdadrive ka, tapos ganyan mo lang, pak, yun na yun. Dito naman sa center console, magkaabila meron siyang hawakan. Meron din siyang wireless charger. Meron siyang crystal dito na bilog. So, crystal na bola. Na yan yung pampalit ng mga drive mode. So, marami yon. Meron siyang normal, sport, custom, all-road, slippery, beach, muddy, bumpy, eco, normal. So, ang dami niya. Siguro naririnig nyo, no? Kasi nag-iiba-iba kasi yung display dito sa screen, depende sa mode. So, kagaya niyan, pagka i-eco mo, magiging may mga green-green na lines siya. Pag ni-normal mo naman, may kuryente, tapos nagiging yellow. So, depende na nga, no? Pero maganda siyang tignan. Ang hazard switch nito, so hindi itong ion. Ang hazard switch nandito sa ibabaw, katabi ng pambukas ng sunroof. Meron din ditong dalawang cup holders, ang center armrest, leather wrap, at pag binuksan mo sa loob, pwede na rin siyang maging cooler kasi meron siyang aircon vent sa loob. Sa bandang ilalim naman ng center console, so maluwag na space dyan, kahit nga yata backpack, kasya dyan. Meron din ditong USB na Type A tsaka Type C. Gustong-gusto ko dito, no? Hindi naman siya ganun kalakihan yung size ng EJ6, pero ang luwag talaga dito, yung headroom ko, yung shoulder room ko, sagad-sagaran kasi lahat. Plus, yung dito kasi na space sa bandang unahan, no, hindi kasi nakadikit yung center console dun sa unahan. So may space siya. Kaya medyo mas nakakabuka ako ng konti kasi ganun ako mag-drive eh. Medyo ano siya, nakaganyan yung legs ko. Leather din yung mga upuan. So brown siya, perforated yung gitna, plain yung gilid. Yung mga headrest nito, no, meron din siyang adjustment na pwede mo siyang i-abante yung gilid. So pag natulog ka, edi hindi mahuhulog yung ulo mo. O pati dito. Kakaiba rin dito yung bukasan kasi 'di ba usually may mga hinihila pero dito kasi button siya, no, pipindutin mo. Wala na ring unlock dito pero pagka unang pindot mo pag naka-lock, mag-a-unlock na siya. Tapos sa pangalawang pindot mo, magbubukas naman yung pinto. Pati yung bukasan ng bintana, medyo nanibago ako kasi kakaiba, no? Usually kasi 'di ba hinihila pataas pagka isasara. Pagka naman pinindot mo pababa, 'di ba yun yung bubukas. So dito baligtad. Pag hinila mo, walang mangyayari kasi dapat itulak mo siya para bumaba. Tapos pag iaangat mo naman siya, dapat hila. So medyo nanibago ako doon pero nung tumatagal naman ginagamit, nasanay na rin ako. Check naman natin ano kaya meron sa likod nito. Kamusta naman kaya ang space sa likod? So naka-normal driving position yung first row seats. Ang space ko isang fist sa tuhod. Yung headroom ko, grabe, sobra pa siya sa 5 daliri. Napakaluwag dito at marami ring mga kung ano-ano, no? So magkaabilang side, meron siyang hawakan, sabitan, ilaw. Meron ding seat back pockets, bottle holder at open compartment sa mga gilid. Sa center console naman, meron siyang dalawang aircon vents, USB Type A at saka USB Type C na 60-watt charging. Napakalambot din ng mga upuan dito, tsaka hindi siya diretsyong-diretso, no? Medyo nakahiga siya, kaya komportable. Tatlo rin yung headrest dito, merong center console na merong dalawang cup holders, ISOFIX tethers, tsaka syempre tatlo rin yung seatbelt. Meron din ditong extra na pindutan, no? So may asterisk dito. Pwede ka kasing mag-voice control kahit nandito sa second row seat. So kunwari, pindutin mo to. Open windows. O yun, bumukas na yung pintuan. Bintana. Close windows.
Isa sa mga nagustuhan ko rin dito sa EJ6, no, yung pagpasok mo ng pintuan kasi hindi siya ganun kataas. Tapos pagbababa ka naman, kahit SUV siya, off-roader, pagbababa ka kasi usually tatapa ka pa ng step board eh. Pero dito kasi, pwede ka nang dumiretso ng step dun sa sahig. So, wala nang step board. At ang kinaganda rin, kasi tatama yung legs mo dun sa gilid eh. Covered kasi ng pintuan, pati yung ilalim na part ng sasakyan. Kaya pagbaba mo, hindi marurumihan yung pantalon mo or legs mo. Ang gandang sasakyan, pero maganda rin kayang imaneho. Yan naman ang subukan natin ngayon. Let's go! Dahil electric vehicle to, no, napakatahimik talaga. As in, parang mild na, di ko alam kung narinig nyo yun, pero ulitin ko. Mild na, ganun lang. Plus, aircon vents yung naririnig ko. So, ganun katahimik siya. Kaya kung naghahanap kayo ng quiet, no, siguro sawa na kayo sa maingay na environment. Very good sa inyo, lalo na sa city driving, yan, no? Sobrang tahimik. Plus, kahit ihataw mo, grabe. Sobrang tahimik pa rin. May konting, ganun lang na parang yung electric motor, kung naglalaro kayo ng Tamiya, na parang, ganun lang. Pero mild lang. Bakit ka nga ba kukuha ng EJ6? So, ito na muna, no? Meron kasing dalawang version ng EJ6. Meron yung rear-wheel drive, tsaka itong all-wheel drive na gamit natin ngayon. So, kung may plano kang mag-off-road, syempre ito kuhanin mo. Pero kung gusto mo yung maximum efficiency, syempre ang kuhanin mo na lang yung two-wheel drive para mas tipid ka kasi mas konti yung isa lang motor nun eh. So isa lang yung gumagana, mas tipid ka. Pero hindi ko sinasabing malakas to sa kuryente kasi matipid din naman to. Around 2 pesos, 250 lang naman yung per kilometer nito, 2 pesos. So matipid pa rin yun. At ang kinaganda nga, dahil nga electric vehicle, pag traffic, once na namembreno ka or nag-slow down ka, nagre-recharge pa siya ng battery. Plus, pagka nakahinto ka ng standstill talaga, at least hindi rin umaandar yung engine niya. No? Ang umaandar lang, aircon mo lang. So, malaking matitipid mo na kuryente nun compared sa mga internal combustion engine na pag nag-idle, nagsusunog ka ng gasolina pero wala kang napupuntahan. Sa suspension, okay din siya. Kasi itong kalsadang dinadaanan natin ngayon, semento to. So, hindi to makinis na aspalto. Meron siyang mga uneven roads. Maganda. Tapos pag bumibilis ka, lalong pumapatag yung kalsada. Gustong-gusto ko rin to dahil dun sa size. Kasi ang size nito, yun nga, sinabi ko naman kanina, no? Alanganin. Kasi medyo malapad siya sa usual na mga maliliit na sasakyan. Pero mas maigisi naman siya. Ang kinaganda nun, maluwag dito sa loob. Kasi nga malapad eh. So lalo na yung mga shoulder room natin, maluwag na maluwag. Pero madali pa rin siyang i-drive kasi maigsi siya. Pag nag-overtake ka, kita mo na kaagad yung dulo ng sasakyan, ma-overtakean mo na, so makaka-switch ka kaagad ng lane kasi nga wala yung maigsi. Ayan. So biglang huminto yung tricycle sa unahan natin, no? May umingay. So front collision warning pala yun. So, kompleto nga pala kasi ito ng ADAS. Pero yun nga no? Kung kunwari, huwag kang magdadrive ng inaantok. Pero kung sakali lang na inantok ka, at least kung mababangga ka, huwag naman sana pero may mag-iingay. At mamemreno rin. Huwag kayo magdadrive ng inaantok ha. Pero sinasabi ko lang, at least, di ba? Kung inaantok ka, tapos medyo malapit ka na sa mga sasakyan sa gilid, o di may magwa-warning. Ang infotainment system nito, wireless Apple CarPlay, Android Auto, napakaganda rin ang sound system ha. Infinity to. Maganda talaga yung sound system niya. Pag nilakasan mo, pwedeng pang party-party. Pag hininaan mo, no, mellow lang siya. Pero yung mga detalye ng sound, hindi nawawala. So, very good yung sound system. Plus yung aircon, walang problema. Malalaki rin yung salamin nito, kaya yung visibility ko, napakaganda. Tapos yung mga side mirrors, ang lalaki. Kaya ang dali-dali niyang i-drive, tapos kwadrado pa. Kaya ang dali-dali niyang tansyahan yung mga corner ng sasakyan. Kaso, pag malalaki yung salamin, alam nyo naman, di ba? Yan yung problema rin yan eh. Maganda, pero problema rin yan, lalo na pag maaraw. Buti na lang, malilim ngayon. Pero kung maaraw kasi, di ba? Lahat ng init ng araw, papasok yan papunta dito sa loob. Kaya pinakamaganda, no? Pagka ganitong malalaki yung salamin ng sasakyan nyo, mag-Ceramax Nano Ceramic Film kayo. Details nandito sa baba. Oy, kompleto sila ha. Meron din silang ceramic coating, paint protection film, detailing, interior, exterior. So, yan, lahat ng details. Tanongin nyo na lang sila dito sa baba. Sa buong gamit ko ng sasakyan na to, no, ang gamit ko, eco mode.
natutuwa ako sa kanya kasi napakalakas ng power niya. Sa expressway, kahit dito sa mga city streets, no, ang daling umovertake at saka mag-change lane kasi yun nga instantaneous yung torque niya. Kaya kunwari, dumiretso ka, no, inunahan mo isang sasakyan, change ng lane ka, maigsi kasi siya eh. So, pasok ka kaagad. Tapos tapakan mo ulit yung gasolina, instantaneous torque na naman, pak, ganun ka na naman, maigsi, shoot ka na naman. So, ganun siya kadali sa expressway at saka sa mga city streets, no? Kung medyo nagmamadali ka, okay yun. Pero ingat sa mga pagdadrive, mga katandem, ha. Sinasabi ko lang na ganun kasi to, ang dali niyang gamitin. Plus yung steering, no, tamang-tama lang yung way niya, hindi siya... Actually, malambot siya ng, kunwari, 0 to 10, no? 5 yung gitna. Ano lang siya? Mga 4.8, 4.9. So, medyo malambot lang siya ng konti sa gitna ng mga ibang sasakyan. Pero very good yun kasi nga, ayan, komportable, napakadali. Dito sa dinadaanan ko, puro mga liku-liko, zigzag-zigzag, pero madali lang. Maliit din yung size niya, kaya nga ito, maliliit yung mga kalsadang dinadaanan natin. So maganda siya dito, bagay. Mataas din yung ground clearance natin, kaya pwede rin to kahit paano sa baha, tsaka sa mga lubak-lubak, tsaka sa mga sirang daan, tsaka mild off-road. Tinesting namin to sa mga mud niya so nakakatuwa tong sasakyan na to. Sa rock crawling kasi hindi ko pa na-try, pero marami kasing modes to, no? Isa na doon, may bumpy mode na pwede mo ang gamitin. Ayan, nilipat ko. Kaya may tumunog. So, may bumpy mode siya. So, pwede mo ang gamitin sa mga bato-bato pala. Gamit yung mode na yan. Plus, may iba pa. Yung muddy, beach, normal, eco, slippery, all road. Ayun. So, may custom pa. Ang dami niyang modes, no? Depende sa pangangailangan mo. Kasi nga, naka-ano siya, all-wheel drive system. Kaya lahat ng gulong nito kumakamot para sa traction. Tsaka lahat din kumakamot para sa acceleration. Dual motor din siya, no? Kaya nga, yun, may makina sa unahan tsaka sa likod. Tapos ang range nito, 421 kilometers ang range. So, 421 kilometers. Cavite to Nueva Ecija sa bahay namin, no? Sa Pamaldan. Shoutout na natin mga taga Pamaldan. Ano yun, mga 200 kilometers. So, ibig sabihin, kung 380, so pagpunta ko doon, mag-charge lang ako ng konti sa bahay kasi may kasama naman tong home charger. Kasi nga EV, di ba? So, pwede mo tong isaksak sa bahay mo para doon ka mag-charge. So, mag-charge lang ako doon siguro ng magdamag, makaka-uwi na rin ako. Instant yung throttle response niya. So, pag tapak mo ng konti, umaandar siya ng konti. Pag tapak mo ng malakas, malakas talaga kaagad. So, yun yan, no? Yung difference kasi, no? Wala tong engine na kailangan pang itaas yung rev para ibigay sa'yo yung buong power. So, dito kasi, instant lang yung power. Pag tapak mo, yan na. Normal mode yan, ha? Normal mode. Actually, kahit eco mode, okay na. Pero ano, gusto ko lang to kasi feel ko na parang sports car yung dala ko kahit 4-wheel drive SUV yung dala ko. Nag-iisa nga lang pala tong electric 4-wheel drive o all-wheel drive na SUV, electric 4-wheel drive na boxy design sa Pilipinas. So, kung gusto mong naiiba talaga sa daan, eto, dami nga nagtitinginan sa akin kahit saan. Kaya kitang-kita ako sa labas, no? Kaya kailangan talaga, kung gusto mo ng privacy, magpalagay ka lang. Ceramax Nano Ceramic yun. Meron din silang dark shades, saka super dark na shades. So, sport na rin natin, no? Para, at least ayan, sport. Uy, putik. Okay, so isang throttle lang yun. Yung sport mode nito, na merong konting hilo factor na siya sa tulin. So, hindi ko naman kailangan yun at ayoko naman nun. Okay na ako sa normal kasi napakabilis naman ng normal mode. Ay, hindi. Gamitin na nga natin eco. Okay. Puro normal kasi tuwan-tuwa ako sa acceleration Mabilis din yung, yung eco mode. Pero ang pinagkaiba lang niya, yung bigay niya ng power. Kumbaga, kung yung normal mode, pataas agad ganyan. Yung sport mode, mas pataas na ganyan. Itong eco mode, medyo ganyan lang ng konti. So, bumaba lang siya sa normal mode. Pero, ganun pa rin Mabilis pa rin. Kaso minsan lang nasa akin to, kaya mas gusto ko yung normal mode. Ay, grabe. So, rumble strips yung dinaanan natin, parang wala lang. Ang Jayco EJ6 rear-wheel drive ay nagkakahalaga ng 1,649,000 pesos. Ang all-wheel drive naman ay 1,799,000 pesos.
Maraming salamat po sa Omoda Jayco Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Sobrang relaxing ng drive. So, ang masasabi ko lang talaga dito, maganda tong sasakyan na to. Pero, kahit gaano kaganda ng sasakyan, meron pa ring mga good and bad dyan. Unang napansin ko dito, yung mga signal lights nito, hindi siya yung regular na signal lights na pag tinaas mo yung click, magki-click. Ito kasi, sabagay, nag-click pa rin pero bumababa siya kaagad. Medyo naninibago lang ako kaya minsan nagaganyan ko siya ulit. Pero okay lang naman, sanayan lang naman siya. Pangalawa yung mga bintana natin, pwede mo namang i-voice command dahil nga may voice command naman to, para ibukas at isara yung bintana mo. Pero yung dito kasi, yung mechanism niya, medyo nalito lang ako nung umpisa. So pag pa-forward, bumubukas siya. Pagka pasara, dapat backwards. Kasi usually, sanay ako, pababa, di ba? Pag pindot mo, yun yung baba. Pag akyat mo hila, yun naman yung pataas. So yun, nung una, nalito ako, tapos ngayon, okay na rin naman. Napansin ko din dito yung hazard switch niya, hinahanap ko kasi dito sa baba, hindi ko mahanap. Yung pala dito sa ibabaw. Anyway, nakita ko naman na, kaya ngayon, alam ko na siya. So meron din talaga ditong mga kasi wala nang masyadong buttons kasi dito eh. So meron pang iba na nasa screen din. So hindi ko rin alam nung una, kaya hindi ko alam. Pero ngayong alam ko na, alam ko na. So isa pa dyan, yung lock ng pinto. Kasi di ba usually nandito lang yan sa pinto eh. Pag pindot mo, lock na. So wala siya dito sa pinto, nandun pala sa screen. So swipe mo lang siya pababa. Tapos makikita mo na dyan yung lock, nasa bandang ibabaw lang naman. Yung pag-open ng lock, so pwede naman din doon or dito kasi sa pintuan, di ba yung pagbukas niya yung pindot. So pag unang pindot mo, mag-unlock yung pintuan pero hindi bubukas. Pag pinindot mo ulit, doon pa lang bubukas yung pintuan. So yun yung mga kakaiba dito, Pati yung pag-open nung charging port sa likod. So pwede naman pindutin mo doon sa labas, Pag pindot mo, bubuka. Pero pwede rin dito sa screen. So makikita mo rin siya dito sa screen, yung pag-open. So kakaiba do kasi di ba usually mga lever lang naman yan. Yun. So umpisa maninibago ka, pero pag alam mo na, alam mo na. Tapos hindi ko rin mahanap yung adaptive cruise control nung una. Yung adaptive cruise control pala nito, nasa shifter din. So pag umaandar ka na mga 20 pataas, so ngayon 40 tayo. So yung shifter, pag pinindot mo pababa, ayan, mag-on na yung cruise control. Tapos yung pangpabilis naman sa kanya, ito naman yung i-roll mo lang siya pa taas. Kung gusto mo ng set speed, so pumunta ka lang doon sa speed na gusto mo. Tapos pindutin mo siya pababa, tapos yun na yung set speed mo. Noong umpisa, syempre hindi ko alam paano, so nalito rin ako. Pero ngayong alam ko na, mas madali pala kasi minsan, di ba, pagka ang daming pindutan dito sa sa manibela, minsan hindi ko na alam kung paano siyang pindutin, kung saan gagalawin. So ito, at least pagka ganun mo, yun na yun. Pagka pababa mo, yun na yun. Sa good naman. Yung style, wala kang kamukha nito sa kalsada. So, bihira to sa daan, kaya mapapatingin sa iyo yung mga tao. Pangalawa, sobrang komportable niyang gamitin. Napakatulin din niya. High-tech na high-tech yung interior. Sobrang laki ng screen. Matipid sa kuryente dahil nga kuryente na lang siya, hindi na gasolina. Walang coding. 6 years yung warranty nito, pero yung battery mo, 8 years naman. May 4x4 system din to. 4 na gulong din ang kumakamot dito, kaya pwede mong i-offroad. Ayun, pero sa akin kasi, pinaka-appeal kasi talaga nito yung napakagandang itsura at saka napakasarap niyang i-drive pang araw-araw. Kasi nga ang tulin, maneuverable, ang ganda ng size. So, ayun, kung naghahanap ka nga ng kakaibang sasakyan na electric vehicle, makakatipid ka, ubod ng tulin, komportable, high-tech, very good choice to. Kaya kung gusto nyo ring masubukan itong nasubukan kong sasakyan, ang EJ6, punta na lang kayo sa pinakamalapit na Jayco sa inyo, tapos try nyo rin. Baka magustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding